murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Yan. So, dito po makikita mga kapatid, kung talagang merong nababago sa atin. Nakikita ba talaga sa atin ang prutas ng banal na espiritu? Kayo na po ang makakasagot niyan at alam na alam ni Lord. Everyday ba ng ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw? Nakikita ba ng paligid ng mga nakakasalamuhan natin yan? Nakikita ba yan ng ating mga ka-church? Nakikita ba ng Lord talaga na sumusunod tayo sa Kanya? So look at the fruits of our life. Number two, listen to the words that come out from our mouth. Tingnan natin yung mga pananalita natin. Dito sa church, sa online, ayos tayong manalita. Okay tayong manalita. Pero kamusta naman po kaya pagdating na wala na tayo sa gawain? Yung mga pananalita ba natin ay talaga bang nakaayon pa rin o naka-align pa rin sa salita ng Panginoon? O kung makapagsalita tayo is katulad na rin tayo ng mga makamundong tao na nandito. Tandaan po natin, hindi na po tayo taga rito. Tayo po ay mga ah, tayo po ay mga dumadayo na lang dito, no? Sa mundong ibabaw. Hindi po tayo na taga rito. We are the kingdom, no? Sa kingdom na tayo ng Panginoon. Kaya dapat kapag tayo po ay nagsalita, dapat meron silang matututunan. Kapag tayo po ay bumuka ang bibig, meron pong mapupulot na mensahe na nagmumula po sa Biblia. Baka mamaya bumuka yung ating mga bibig. Abay, katulad din tayo ng mga kanilang mga sinasabi, ay problema yon at hindi yung gusto ng Panginoon. Okay? So, listen, no, to the words that come out from our mouth. Kaya, bantayan po natin ang ating sarili. Number three, watch out for our response to circumstances. Watch out for our response to circumstances. Tingnan natin, no? Yes, marami tayong nababasa, binabasa, nakikinig ng preaching, no? Nakikinig ng worship song. Pero dumarating po talaga mga kapatid, yung mga matitinding circumstansya. And tanong, paano tayo nagre-reply? Paano tayo nagre-response? Yung mga nababasa natin na Word of God, yun ang kailangan po nating tayuan, lakaran. Yun ang kailangan po nating gawin kapag meron ng dumarating na circumstansya sa ating mga buhay. Okay? Sabi dito sa Proverbs 30, verse 8 and 9, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. He will lift you up. Okay? So, mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon, sabi rito, the passage above in prayer is a prayer of a man named Agur. Okay? This prayer is stem out from a concern that he may be separated from God when confronted with too much blessing or too much need. Okay? So he acknowledged to God his weakness if suddenly faced with situation he had not expected. Grabe tong si Agor. Kasi inaamin niya sa sarili niya na kapag siya ay nakaka-encounter ng mga talagang mga bagay na siya ay nahihirapan, idinudulog niya agad, no? Yung kanyang mga kahinaan sa Panginoon. Kaya minsan, hindi kaya ko to. Kaya ko tong resolbahan, no? Parang iniisang tabi natin ang kakayanan ng Diyos, which is siya naman talaga ang lahat ng may kasagutan sa kanya manggagaling. No? Pero minsan tayong mga tao, kinakaya-kaya natin kahit na alam nating
Hindi naman talaga natin kaya. At kung kailan malala na, at kung kailan marami ng problema, doon pa lang tayo lalapit at isusurrender sa Panginoon. Lord, di ko na kaya. Dapat kapatid, una pa lang, sa maliit pa lang na problema, idulog mo na. Sabihin mo na agad sa Panginoon, Lord, maliit man to, malaki, ikaw na pong bahala. Pagkalooban mo po ako ng solusyon para ang aking pong mga dalahin o mga pinagdadaanan ay talagang masolusyonan mo po, Panginoong Diyos. So yun po ano. Ano pa ang sabi rito? Hallelujah. We are not encouraged. Ayan. We are not encouraged to repeat the same prayer because we can instead pray that God will strengthen our hearts in times of great blessing or great trials. So this prayer, however, shows to us that our responses or reaction to various situations, whether good or bad, reveal who we really are inside. Kaya napakahalaga mga kapatid, no? Na matutunan natin na sa ating mga buhay, sa ating mga prayer, no? Sa ating mga ah, araw-araw na ginagawa, dapat talagang nandiyan ang Panginoon, sentro. Sentro sa ating mga buhay. Okay? Binuksan ko lang po yung ano. Amen? So, how to receive of your heart? Dito na po tayo magtatapos. How to receive of your heart? Allow God to examine our heart. Hayaan natin ang Panginoon, no? Na magpa-examine tayo sa Kanya. Ipaalam natin sa Panginoong Diyos, Lord, puriin mo naman yung puso ko. Tama po ba to? Baka nilalabag ko na yung gusto mo. At yung gusto ko na ang nasusunod. No? Number two, pray that God will purify our heart. Pag nananalangin po tayo, Lord, gawin mo namang purify yung gawin mo namang purify yung aking puso. Ganun po mga kapatid dapat. Ayoko na maging ano, ipokritong Kristiyano. Napakarami niyan. Nakakalungkot, no? Hindi ang pagiging Kristiyano mga kapatid, hindi lang amen, hallelujah sa church. Hindi lang ganyan palagi. Mainam 'yan, pero kailangan talaga may makitang tunay na puso sa ating mga buhay. And number three, keep watch of our hearts against evil. Dapat po mapagbantay po tayo. Baka mamaya hindi natin namamalayan, hindi na pala para sa Panginoon yung ating mga ikinikilos at iniisip. Kasi tandaan po natin, our heart, no? This heart is deceitful. Kaya kailangan mapagbantay po tayo. Number four, fill our hearts with good things. Yan. Fill our hearts with good things. Punuin natin ng mga salita ng Diyos ang ating puso. Busugin natin, no? Once na nabusog po natin ang salita ng Panginoon, no? At talagang filled na yan, no? Ng Word of God, susunod niyan yung body language po natin. Yung ating pong pananalita, yung ating pong pag-uugali, yung ating pong kilos, susunod po yan. Kaya napakahalaga mga kapatid na yung puso natin ay pinupuno na natin mga kapatid ng salita ng Diyos. Baka puro hinanakit pa rin yung puso mo kapatid, patawad ka na. Baka puro inggit pa yan, cancer yan, mahirap yan. Baka puro selos pa rin yan. O puro inaalala mo pa rin yung ex mo dati. O puro inaalala mo yung mga bayarin, no? Naalala mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang solusyonan pero tanging Diyos lang ang makapagbigay ng solusyon. No? So lahat tayo dapat dumepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Now, meron pong tanong dito mga kapatid. Uh, what what is still inside you that you think is not right with God? Yan. What's still inside you that you think is not right with God? Ano ba yung meron sa kaloob-looban mo, no? Sa buhay mo
na sa tingin mo hindi tama sa harapan ng Panginoon. Yan. And what should our motive be in doing good deeds? Ano ba yung motibo na kapag gumagawa tayo ng tingin natin ay talagang okay to, no? Matutuwa nito si Lord. Pero deep inside, may iba palang motibo. Okay? Ano itong mga ito, no? What should our motive be in doing good deeds? Okay? So, purihin ng Panginoon, tayo ay magpasalamat sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lord, we thank you. We glorify your name. Salamat po, O Diyos. And dalangin ko po, Panginoon, na sa gabi pong ito ay nangusap ka po sa buhay ng bawat isa. And Lord, ikaw naman po nakakakita kung ano po yung nilalaman ng aming puso. Marami man pong hadlang sa aming pong araw-araw na pagsunod sa iyo. Pero salamat o Diyos na merong kang nais na iparating sa mensahe mo ngayong gabi. Salamat po o Diyos. Dalangin ko po Panginoon na pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin at patuloy na lumakad sa iyong katwiran at maging ayos ang aming mga puso sa iyong harapan. Salamat po ng maraming maraming Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. So, back to you po, Presider. To God be the glory po. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Randy, for sharing the word tonight. So grabe nakaka-bless and sobrang daming reminders sa atin po no na we should really check our heart, right? Let's always have that right motive, right? And make sure that we really are always, doing our best. Intentional talaga, na patuloy yung na lumakad sa katuwiran ng Panginoon. Sobrang nakaka-bless po. Salamat. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Okay, so proceed po tayo sa ating conclusion na, no? So I know we are all blessed tonight. So I would like to call on Tyrev for our conclusion po. Sige, conclusion agad. Wala ba mag-take away dun? Or isa na lang? Ako na Diretso lang. lang. Diretso na. Sige. Anyway, I think sapat naman yung ating napakinggan. Especially yung topic natin within month, yung kingdom mindset. That's very important kasi yun talaga yung unang kailangan baguhin sa atin. Hindi yung mga panlabas na anyo. Kasi ako, hindi ko na mabago yung panlabas na anyo ko eh. Hindi na mabago yung kapal ng buhok. Hindi na mababago yun. Pero yung puso natin, yung isip natin, aba, kayang-kayang baguhin yun. Uh, May mga bagay sa atin, kaya nung, example, uh, pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, di ba? Sabi nga, hindi tumitingin ng Diyos. Sabi kay ng Lord kay Samuel, hindi tumitingin ng Diyos sa panlabas na anyo, kundi sa puso ng tao talaga. So yung na-share sa atin ni Pastor nakita natin na ganun nga ganun nga po yung kailangan natin maayos, yung puso natin, yung isip natin. Yun po yung mga bagay na kailangan talaga ayusin. Kahit sa mga panalangin di ba? Makikita natin na yung panalangin kung sabi nga, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not answer me. And that's true. Kasi kahit anong lakas natin sumigaw, kahit anong lakas natin manalangin, kung yung puso natin ay talagang punong-puno naman ng kasalanan, wala pa rin kasagutan ang gagawin ng Panginoon. So, heart is very important. Although sinabi ng Biblia na ang puso ay andaraya, pero pag kilala na natin yung puso natin at alam natin na binago ng Diyos,
hindi na tayo dadayain ito eh. Kasi ito, pag punong-puno na ito ng salita ng Diyos, ito na yung magtuturo talaga sa atin eh, kung ano yung tama eh. Kaya nga lagi tayong inuutusan ng Panginoon o ina-encourage that we have to be filled always with His Word. No? Kasi pag puno tayo ng salita ng Panginoon, sabi nga ni Brother Randy kanina, na kahit anong mangyari, dumating man yung pagsubok, yung mga problema, like yung kay Job, kung babasahin yung chapter 1 ng Job, uh, lahat ng suliranin dumating sa kanya na hindi mo ma-imagine na mangyayari. No? Hindi mo ma-imagine na mangyayari, pero nangyari. Pero at the end, ano pa rin, worship pa rin yung talagang ginawa ni Job. Kasi ayos yung puso niya. Pero kung hindi ayos yung puso niya, for example, nakatingin siya doon sa mga kayamanan niya, nakatingin siya doon sa dami ng kanyang tinatangkilik, nakatingin siya doon sa ganda ng kanyang pamilya, di ba? So, imagine meron siyang maganda at mga gwapong anak. Pero lahat yun nawala. Meron siyang napakaraming mga alagang tupa at nawala. May mga oxen siya, may mga camel siya, may mga alipin siya, no? Lahat yun inalis ng Panginoon. Ang hindi lang inalis ng Panginoon, ang hindi lang naalis sa kanya, yung misis niya eh. hindi, hindi, ano eh, hindi inalis, pero yung pa yung misis niya, yung pa yung nagsilbing parang uh, naging, naging hadlang pa. No? Maraming discouragement ang binigay nung misis niya. Pero at the end pa rin, he still fall into worship. Worship pa rin talaga. Kasi tama yung puso mo. Pero pag hindi tama yung puso mo, you will not fall into worship. No? Hindi ka, ang gagawin mo lang ay magmurmur, magreklamo, lalabas talaga kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kung tama yung laman ng puso mo, then everything will be gonna all right. Diba? So, in a kingdom mindset, ang mga binabago ng Panginoon yung heart, yung mind, okay? Kasi yung mga internal, ano natin, mga internal spiritual, mga spiritual. Siguro, yung physical, it will follow. Naalala ko yung naalihan ng masamang demonyo, di ba? Nakatira siya doon sa sementeryo, nakahubad. At puro sugat yung katawan niya, sugatan niya yung katawan niya. Pero nung pinalaya siya ng Panginoon, naging malinis. Naging malinis. Sabihin, physically, ano doon. Pero, sabi nga, uh, it will follow. No? It will follow. So, yun lang. Kingdom mindset is heart change talaga. Yun lagi nating babantayan talaga yung heart natin. Although binabantayan din ng Panginoon yung sarili natin. Kung basahin mo yung Philippians chapter 4, the God of peace will guard your heart. Okay? Yung Diyos ng kapayapaan ay babantayan din yung puso natin. But of course, we have also to do our responsibility. Kasi may responsibility tayo. We have to cooperate with God sa mga hindi one-sided eh o hindi ang relasyon natin sa Diyos. God will guard us. At the same time, we have to do it. We have a responsibility to do it. Okay? That's kingdom mindset. Merong hari, merong citizen or constituent. So when the constituent does not cooperate with the king, God will not, the king will not give any provision for the constituent. Di ba? So the king is already giving his all the provision for
all the constituents, all the citizens of the kingdom. But it is our obligation, it is our duty na makipag-cooperate doon sa hari. Kasi pag hindi tayo nakipag-cooperate sa hari, ilalabas tayo mga rebelde. So, ayaw naman natin ng ganun. Para maging harmony, magkaroon ng harmony yung relationship natin, we do with obedience. Di ba? Doon pa lang tinuturo na yun kahit sa lumang tipan, panahon ni Moses. Tinuro na ng Panginoon yung blessing and curse. You will be blessed if you obey. You will be cursed if you disobey. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple ang kingdom mindset. Ganun lang kasimple yung relationship natin. It is always prompted with obedience. It is always prompted with love. Kasi pag disobedient tayo, then mararanasan talaga natin yung paluin tayo o testing tayo. So even we are righteous, God, sabi doon sa Psalms, no? God is testing the righteous. So, iti-test din yung mga righteous. Hindi tayo iko-condemn ng Panginoon o i-tempt. But testing is very important for us. Just to prove our heart. Just to prove who we are. Kasi yun talaga eh. Yun talaga yung ano yan. Pero, may binanggit din si Pablo, we have to examine ourselves whether we are in faith or not. So, importante rin. God has responsibility for us, and we all have also responsibility or obligation to do as an obedient children. So, yun. And that is a kingdom mindset. Okay? So, mga binanggit pa ni Pastor Randy, kahit sa ating mga iniisip, mga pagpaplano, kahit sa ating panalangin, di ba? Kung kingdom mindset tayo, yung panalangin ni Jesus, we go with the will of the Father. Hindi na yung sarili nating kalooban, yung nanturo sa atin ng Panginoon. Not my will, but your will be done. Yan ang kingdom mindset. Di ba? Hindi yung sarili. Kasi minsan, karamihan sa sarili nating kalooban ay nagiging selfish o nagiging makasarili. At pag naging makasarili tayo, lagi nating piniplease yung pleasure o mga pleasure na gusto natin, then God will not be pleased with us. Pero pag tama yung heart natin, yung prayer natin na babago. Let your will be done. Tama? So laging ganun kumbaga pag nagkakaroon ng develop yung prayer natin, let your will be done. Laging ganun. Okay? So natuturoan tayo ng will ng Lord, tapos lagi natin sinasabi. Kasi pag sinabing let your will be done, meaning you are fully trusting God sa buhay mo. No? You are fully trusting, 100%, you are fully trusting Him that His will be done on earth as it is in heaven. So that is. Because your heart is right with God, then your prayer is right with God, even your mindset is right with God, then everything will be, kahit dumating yung mga pagsubok, ayos pa rin. Inline pa rin yung ano natin. Kasi sabi nga ni Joseph sa kanyang mga kapatid, yung mga masamang nangyari sa akin ay ano yan, baga ginamit ng Diyos para sa kabutihan din. Di ba? So, kasi tama yung puso ni Joseph. Kasi kung mali yung puso ni Joseph, pagkakita pa lang niya sa mga kapatid niya, pinagtatataga niya na siguro. Pinaghuhuli-huli niya na siguro yung. Pero hindi. Tama yung puso ni Joseph. Andun yung pagpapatawad. Andun yung pagsasabi na
Ang Diyos ang naglagay sa akin dito. So, kalooban lahat ng Panginoon yung nangyari. Kahit masama yung nangyari sa akin, kalooban pa rin ng Diyos. So, yun ang mga mindset, yun ang mga kingdom mindset. Ganun din si Job. Lahat na nangyari sa kanya, kalooban pa rin ng Diyos. So, di ba? Napaganda, hindi niya sinisisi ang Diyos. Hindi niya pinapagalitan ng Diyos. Hindi niya inaaway ang Diyos. Kasi alam niya na sa lahat ng nangyari sa atin, no, in everything, no, all things work together for good. All things. Maliban siguro doon sa, uh, for example, di ba, kung mabasahin mo yung verses na yan in Romans chapter 8, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ni Pablo, lahat hindi sa isa niya doon. Ang hirap ba? Ang kamatayan ba? Diba? Sabi niya, walang mga paghiwalay. Pero hindi binanggit ni Pablo yung kasalanan. And we know that sin will separate us from God. Kaya puso pa rin pinag-usapan doon. If our heart is right with God, become righteous with God, because Christ is our righteousness, according to Romans, 1 Corinthians 1:30, He is our righteousness. Okay? So, nagiging tama yung puso natin. Yung maduming puso, nagiging malinis. Yung nadimlan na puso, nagiging makulay, kakaroon ng liwanag. Okay? So, I think yun lang. Happy Saturday ngayon, no? Black Saturday tawag nila. Black Saturday. Pero, alam naman natin na napaka-meaningful yung yung mga pagkakataon na ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Although, hindi naman tayo kasi alam naman natin yung date is not hindi ko alam bakit nagbabago yung date ng Holy Week. Minsan March, minsan April. Hihintay ko maging December hindi naman nangyayari. Okay, so mga traditional. Of course, the Catholic way is the one who sila may kasalanan yan. Okay? Pero minsan tayo, nakiki-join na lang tayo. Pero we always, with the uh, biblical, yung nga sabi ko, mga biblical festival. Minsan, sinecelebrate natin yung Easter. O, may mga itlog tayo, may mga rabbit tayo. Hanapan tayo ng nilagang itlog. Pero hindi natin ginagawa yung sinasabi ng Panginoon na we celebrate with the first fruit. Ano yung first fruit na yun? Hindi lang yung pagbibigay ng sweldo mo sa unang buwan ng taon. No? Meron pa doon. Ang sinasabing first fruit ay yung pagkabuhay na muli ng Panginoon. Which is, karamihan sa mga Kristiyano, hindi nila alam nila Easter. Pati doon pa lang, nadaya na tayo. Di ba? O yung pagkamatay ng Panginoon, hindi nila alam yung Passover. Which is, yung Passover, yun ang nangyari doon sa Egypt na there's an angel of death that is roaming around Egypt. Pero pag nakita niya yung blood, when I see the blood, then I will pass over. So, ang meaning talaga daw niyan is God will protect that house. Not only to pass over that house, pero God will protect that house that no harmful things na pwedeng mangyari. Kung sino man yun nasa loob, it is protected. Protected yun ng blood. Okay? So, hindi alam ng mga tao ang Passover. Yung communion. Nagko-communion tayo. Pero saan ba kinuha ang communion? From the Passover. Okay? Ibig sabihin, there must be a sacrifice. There must be an atonement for the sin. So, yung lahat yung ginawa sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Di ba? So, siya yung sacrifice lamb.
Siya yung sinisigaw ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world." Hindi kilala ng mga tao. Hindi popular. Pero in their time, nung nagpapakilala ng Panginoon, gusto nila maging hari para pumalit doon sa gobyerno ng Roma. Pero hindi naman yun. Because His kingdom is not on this earth. Di ba? So hindi yun yung kingdom na ini-introduce, pinakilala ng Panginoon Jesus. So hindi yun. So, yun. No? So maraming mga Christian, even the Christian doesn't know the piece of the unleavened bread. Ano yung piece of the unleavened bread? Ito yung nag-sacrifice ang isang tao sa Panginoong Jesus because He's the one that hindi siya nagkasala. So yung leaven, yun yung tinutukoy na as a symbol of sin. Di ba? So yun yung mga ganun. Piece of the Passover, piece of the unleavened bread. Lahat yung ginawa ng Panginoon Jesus eh. Bago siya mamatay, meron silang Last Supper. So they drink the wine, they broke the bread. Di ba? Yun, piece of the unleavened bread. Passover yung time na yun. Yung ginawa nila. Tapos nung nabuhay na muli ang Panginoon, that is the first fruit. Dahil siya yung unang nabuhay mula sa mga patay. Okay? Siya yung panganay. Sabi ni Pablo, siya yung panganay. Okay? So, and then we're counting up to the Pentecost. 49 days after the resurrection. So, yun. Hopefully, ma-review natin ulit yung mga yun. Kasi that's all a kingdom mindset. Even yung calendar natin, dapat alam natin how God works with it. Kahit yung pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pag kakaroon ng bagong buwan, kung bilog ang buwan, mga new moon, ganun. Okay? So God speak on all those nagsasalita ang Diyos sa lahat ng kanyang nilalang, kanyang nilig. Papalayo na yata ako. Okay, so yun lang. God bless to everyone. Hallelujah. Salamat, tayo Rev, Pastor Rev, for that wonderful conclusion and sharing po, no? So, we are really blessed tonight, no? So, na-remind talaga ako how important to have a kingdom mindset, right? That the Lord should be our source of strength, right? And like kailangan lagi nating isipin na God's will always be done. Lord, your will be done. We have to have the heart and the soul and the mind that is right with God, right? For us to obey Him. So obedience is the key rin talaga. All right, so yeah, so let's thank you so much po and praise the Lord, no? Purihin ng Panginoon. Let's proceed po sa ating next segment. We're almost done. So let me call on Sis Pia for a few announcements. Good evening, everyone. So, ayan, for our announcement po,